Kapag nawala ang hope, manghihina tayo and die. Ganon din sa relationships, sa business at sa finances. Kapag nawala ang hope, you will not keep trying at syempre, imposible nang mag-succeed ka. Alam mo ba na may 4 na bagay na nagtatanggal ng hope mo? At yon ang malalaman mo sa video na to so you can ignore them at kapag nagawa mo yon, you will succeed in every areas of your life. Lalong-lalo na sa relationships, sa business at finances mo. Kaya sana, panoorin mo lahat hanggang sa huli. Nung bata ako, takot na takot ako sa aso. Paano ba naman? Yung street namin parang pabrika ng mga aso. May big dog, small dog, local dog, imported dog, pati hot dog. So sa edad na 5 taon, lahat ng aso kinakatakutan ko. Maski yung maliliit na chihuahua na may cute high-pitched barking, ay takot ako. Naalala ko nung minsang inutusan ako ng nanay kong bumili ng betchin sa tindahan sa may kanto namin. Nung pauwi na ako, biglang naglabasan yung mga aso at sabay-sabay pa sila para nag-usap-usap para abangan ako. Kasi nung nakita nila ako, kahit medyo malayo pa ako, nagsimula na magtahulan yung mga animal. At pinakita pa nila yung naglalakihan nilang pangil at may patalsik-talsik pa ng laway ha. Para ako maiihi sa takot nun, hindi ko alam paano ako uuwi ng bahay. Nang biglang dumating yung tatay ko, napauwi na din, galing sa trabaho. Hinawakan niya yung kamay ko, sabay sinabing, basta maglakad ka lang at huwag kang hihinto. Tinuruan niya ako to ignore the noise. At yun din ang gusto kong sabihin sa'yo. Dahil sa buhay, lalong-lalo na kapag tinatahak mo na yung daan patungo sa success mo, maraming mga asong mag-aabang sa'yo at tatahulan ka. Kaliwat kanan meron at sobrang nakakatakot sila. Pero si God, our Father, ay hawak ang kamay mo at sinasabing, just keep walking. Sa madaling salita, huwag kang huminto sa bawat asong tumatahol dahil kapag ginawa mo yon, you will get stuck. Hindi mo mararating ang gusto mong puntahan. You need to learn how to ignore the noise and listen to God's voice. Para mapalakas mo ang hope mo, kailangan mong i-ignore ang 4 sa pinakamalalakas na barking dogs of life. Barking dog number 1, people's opinion. Lahat ng to ay mga ingay lang. Sadly, may mga namit akong tao na buong buhay nila ay nakabase sa ingay na to. Ang self-concept nila ay nabuo mula sa pabago-bagong opinyon ng mga tao. Maraming mga tao ang nagkikrave for other people's approval na parang drugs. Kapag pinuri sila ng mga tao, they feel high. Pero when people criticize them, something in them dies. Na-addict na sila sa approval ng ibang tao. Don't get me wrong ha, listening to others is very important. Pero bago ka makinig sa opinion ng mga tao, makinig ka muna sa opinion ni God sa'yo. At kapag nakinig ka sa opinion niya, He is saying, you are amazing. You're beautiful. You are phenomenal. Minsan, hindi naiintindihan ng ibang tao yung unique mission mo dito sa mundo. Kaya ini-evaluate ka nila base sa mission nila. Which is a huge mistake. Example, ang goal ko sa channel na to ay ma-inspire ka para abutin ang pangarap mo, lalo na financially. Kaya I talked about finances and I tried to incorporate yung teaching ni God sa Bible. And some people don't like that. Para sa ibang tao, ang financial topic, ang pera, ay dirty, bad, unholy, at hindi dapat isama si God sa usapan. Or may ilan naman na simply don't believe in God. Katulad ng taong to. Una ang sabi niya, hindi totoo ang Diyos. Tapos nag-comment ulit siya. Ang sabi naman niya, wag ko daw idamay ang Diyos. Ano ba talaga, kuya? I tend not to reply sa mga comment na ganito. Una, very few lang naman sila. Pangalawa, I want to ignore the noise na hindi in line sa goals ko. At pangatlo, I want to reach out to good people. Gusto kong ma-realize nila na God wants them to be rich. So they can be a huge blessing to others. Imagine if good people become rich. Then God can use their money for His purpose, di ba? Yun ang dahilan kung bakit sinasama ko ang turo ni God. Si Jesus nga talked about money more than any other topic. At alam ko na ikaw ay isang mabuting tao kaya gusto kong yumaman ka at ipagpatuloy ang pagsunod sa Kanya. Never try to be someone you're not. Ang tanging way lang para maging inspirasyon ka sa ibang tao ay to be yourself.
Kaya deadmahin mo lang ang barking dog of other people's opinion. Just keep walking. Ang pangalawang barking dog naman ay ang mga uncontrollable frustrations. Kapag yung frustration mo ay under your control, then by all means, take charge. Kung bumagsak ka sa chemistry last week, then study all you can para makakuha ka ng 1 or at least good grades this week at sa mga susunod pang linggo. Pero kapag ang isang frustration mo is something you cannot control, then ignore the noise. Example, traffic. Di ba ang daming taong naiinis or na-frustrate sa traffic? Kabilang na ako doon few years ago. My God! Paano naman? Talagang may forever sa EDSA. At kahit saang pang major road sa Metro Manila, lalo na ngayon na malapit na magpasko, di ba? Pero na-realize ko, magsisigaw man ako sa inis, kahit manggigil man ako kakapindot sa busina, hindi mawawala ang traffic. It is uncontrollable. So I learned to ignore it. Kaya the next time na ma-stuck ka sa traffic, kesa mainis, talk to God or pray for others o makinig or manood ka sa videos ng cute na si Millionaire in You. Or think about your activities for the next day or mag-compose ka ng kanta o interviewin mo yung mga taong kasama mo or read books. Huwag ka lang maglaro ng Mobile Legends ha. Do something productive. In other words, make traffic irrelevant to your existence. Alam mo, ngayon, I now enjoy traffic. Okay, fine. Hindi ko pa talaga na-enjoy. Pero I've accepted it as part of life. And iniisip ko na it's a gift from God to pause for a while and reflect or plan or enjoy the company of someone you're traveling with. Ano ba yung mga uncontrollable frustrations mo sa buhay? Your life is not defined by what happens to you, but what you do about it. Let it go. Deadmahin mo lang yung mga barking dog ng uncontrollable frustrations. Just keep walking. Barking dog number 3, negative people. Maraming mga negative na tao sa paligid mo. Merong mga desperate bullies na tinatawag. Sila yung mga taong ini-intimidate ka with the force of their words, their personality, at pati ng galit nila. Ite-take advantage nila yung kabaitan mo at gagamitin ka nila para makuha yung gusto nila. They will manipulate you. Minsan, makipag-argue pa sila sa'yo. Deadmahin mo lang sila. Just walk away. If kailangan mo magsalita, speak only from a position of peace. Huwag mong hayaang mahila ka pababa sa level nila. Ignore the noise. Just keep walking. Meron naman mga taong tinatawag na demanding baby. Sila yung taong will always ask for help, kadalasan financially. If you give them a hand, they will ask for a foot. If you give them a foot, they will ask for your kidney. What I mean is, kahit anong tulong pa yung i-offer mo, palaging may kulang. At kapag hindi mo sila natulungan mabuti, they will say na nagbago ka na, o you're not a good friend. Pray for them, but learn to ignore the noise. Just keep walking. May mga tao naman na mga dream snatchers. Sila yung mga taong gagawin lahat para mapatay yung apoy ng pangarap sa puso mo. Dahil sa mahabang panahon, nawalan na ng fire o pangarap ang puso nila. Sasabihin nila sa'yo na mag-give up ka na lang, o hindi mo kaya yan, o kaya naman hindi ka magaling para dyan. Ignore the noise. Just keep walking. Marami pang mga negative na tao. The complainers, the know-it-all, the mariteses, the liars. Just ignore the noise. Keep walking. At finally, barking dog number 4, past failures. Siguro nag-fail kang makuha yung promotion mo sa trabaho last year. Siguro bumagsak ang negosyo mo sa kasagsagan ng pandemic. Siguro nahulog ka sa masamang bisyo last year. Siguro nag-fail ang relationship mo last year. Kaibigan, ang past failures mo ay parang barking dog. They will constantly hunt you, nag you, discourage you, at they will pull you down. Dahil kapag iniisip mo yung mga past failures mo, napupuno ka na ng takot. At syempre, napapaisip ka na baka maulit-ulit yung mga yon. Nagkaroon ka ba ng maraming failures? Sa business,
sa work mo at sa finances mo? At parang ayaw mo na ulit magnegosyo? Maniwala ka sa akin. Your failures are simply redirection ni God para ma-discover mo ang true passion at business calling mo. Broken-hearted ka ba ngayon dahil sa relationship na hindi nag-work out? Don't worry, inaalis lang ni God ang mga tao na hindi dapat na nasa buhay mo to give way to the right person. Kaya ignore the barking dog of the past and just keep walking. When you ignore the noise, you can listen to God's voice. Kung may napupulot kang aral sa video na to, pakipitik mo naman ng malakas yung like button. Salamat. Yung bunsong anak ko loves jumping. Simula nang mamaster niya yung paglalakad, he started jumping. Actually, kasalanan to ng nanay at tatay ko eh. Kasi sinabi nila na sa bagong taon, kapag tumalon, tatangkad ka agad. Kaya yun, until now na 5 years old na siya, he still jumps a lot. Kahit minsan yung lakad niya, patalon pa din. Napapaisip tuloy ako na baka napaglihi siya sa kangaroo ni Mrs. Ang jumping seems like a useless activity. Kasi when you jump, few seconds later, you will land on the same spot. You didn't go anywhere. So why jump, diba? But I assure you, something happened when you jump. Today, experts say na ang pagtalon daw ay isa sa mga best exercises sa mundo. Study shows na kapag tumalon-talon ka daw, pinapalakas nun ang back muscle mo, you rebuild bone tissue, nagpe-prevent din to ng osteoporosis, it cleanses your lymphatic system, at binuboost din ito yung immune system mo. No wonder, hindi sakitin yung bunso namin unlike his kuya. Pero eto ang point ko, something happens when you jump. Ano yung nangyayari? Jumping changes the jumper. Ang jumping is like hoping. At katulad ng pagtalon, may mga araw na parang useless mag-hope, di ba? Kasi what you hoped for didn't happen. You hoped na lumaki yung negosyo mo pero hindi nangyari. You hoped na ma-promote ka pero hindi natuloy. You hoped na makakuha ka ng trabaho pero na-reject ka. Sometimes it's painful to hope. Minsan ang hope is like jumping off the ground, hoping na you would fly. Pero moments later, you find yourself landing on the same spot, same situation that you were before. Wala namang nangyari. Meron ba talagang nangyayari when you hope? In the same way that jumping changes the jumper, hope changes the hoper. Hope changes the one that is hoping. Dahil deep inside kapag hindi ka nag-give up, despite sa maraming disappointments, at you keep trusting God that greater things will happen to your life, you will change. You will become stronger, smarter, bolder, and bigger. At yon ang prayer ko para sa'yo. Nag-hope ka ba na kumita ng malaki buwan-buwan? Kahit mga 100,000 pesos lang. Well, may 4 akong paraan na i-recommend sa'yo para kumita ka ng extrang 100,000 pesos buwan-buwan online. Alamin mo naman yon sa video na to. Peace out!